Lord, your faithfulness. And sing, Lord, your goodness, and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. I will remember your mercy and all your faithfulness. So let's all sing, Lord, your goodness. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Let's all declare, I'm surrounded by the favor of the Lord, always and forever. Praise your name, oh Jesus. Hallelujah. Let us continue to praise our Lord. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Let's all declare, I'm surrounded by the favor of the Lord, always and forever. Hallelujah. Praise your name, oh Jesus. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Magandang umaga. Linggo na naman. Pagkakataon na naman natin upang sumamba sa Diyos, magpuri at magpasalamat sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Sa umaga po ito, sa ating po pagsisimula, tayo po ay lumapit sa Panginoon at dumulog sa kanyang presensya. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming banal, makapangyarihan sa lahat. Sa umaga po ito, kami po ay nagpupuri at magpapasalamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya mo, pagpapala mo, Panginoon, sa aming buhay. Lord, hayaan po sa araw na ito, sa aming pong pagpupuri, sa aming pong pag-aawitan, Panginoon, maranasan namin, Panginoon, ang inyong presensya, Panginoon. Maranasan namin ang inyong pagkilos, Panginoon, ang inyong pag-ibig sa bawat isa sa aming, Panginoon. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Padaman niyo po sa amin ang presensya sa araw na ito, Panginoon. Hallelujah. Kumilos ka sa aming buhay, Lord. Hallelujah. Salamat po. Magising mga salita, Panginoon, na aming pagsasaluhan sa araw na ito. Lord, ito yung magsilbing kalakasan, Panginoon, sa aming mga espiritu, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat.
Palakasin niyo nga po, Panginoon, ang aming pong pananampalataya, Panginoon. Hallelujah. Na kami, Panginoon, na maging matibay sa lahat ng pagkakataon, Lord God. Alam namin, Panginoon, hindi niyo po kami iwan, hindi niyo po kami pababayaan. Hallelujah. Kaya, Lord, sa araw na ito, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Diyos, sa lahat ng kabutihan niyo sa aming buhay. Lord, kumilos ka sa aming buhay, maging sa iyong lingkod, Panginoon, na gagamitin, na maghayag niyo yung mga salita, Panginoon, Lord. Hallelujah. Patuloy mo siyang pagpalain, Panginoon. Ng yung mga salita, O Diyos, ay amin pong may sa buhay, may sa puso, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa araw na ito. Tinitiwala namin sa inyo ang aming pagnanambahan sa araw na ito, Panginoon. Maging ang bawat tahanan, Panginoon, na nakatunghay, Lord God, sa gawain ito. Lord, kumilos ka sa bawat tahanan, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat po. Ang iyong masaganang biyaya, Panginoon, at pagpapala, Panginoon, sa dumaloy, Panginoon, sa bawat tahanan na nakatunghay sa gawain ito, Panginoon. Marami pong salamat, Lord God. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka sa araw na ito. Mula sa simula hanggang sa matapos ang gawain ito, Panginoon. Tagumpay, Panginoon, ang aming pong inaangkin. Hallelujah. Pagpalain niyo po ang bawat isang yung mga anak, Panginoon, sa araw na ito. Marami pong salamat. Ito pong samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. May I ask everyone to please stand and let's worship the Lord this morning. Amen po ba? Sa umaga pong ito, huwag na po natin isipin anumang mga alalahanin sa buhay and let's give it to God. Amen po ba? Let's worship the Lord. Come on! Palakpak natin ating mga kamay sa Panginoon. Come on! Oh! We worship your name, O God. Let's sing. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Let's sing, yes, Lord. Let's say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Let's sing, I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned. Struck down but not destroyed. I'm blessed beyond the curse, for His promise will endure. His joy is gonna be my strength. For the sorrow may last for the night, joy comes in. Let's sing, I'm trading, come on! I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. Yes, Lord. Laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Let's sing, yes, Lord. I said, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Let's sing, I'm pressed, Lord. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. Amen. I'm blessed beyond the curse, for His promise will endure. His joy is gonna be my strength. For the sorrow may last for the night, joy. Let's sing, I'm trading my sorrow. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness to God. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the
joy of the Lord. Let's sing, yes, Lord. I say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Let's sing again, yes, Lord. We say, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen, 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 amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay, hallelujah! Oh, we worship your name, God. Thanks be to God, who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God, who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God, who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God, thanks be to God, we have overcome. Hallelujah, we have overcome by the power of your name. 'Cause Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah, the one who made a way for us to triumph in His name. Ooh, oh, ooh, oh. Let's sing, oh, ooh, oh, ooh, oh. Let's sing, thanks be to God. Thanks be to God, who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God, who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God, who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God, thanks be to God, we have overcome. Hallelujah, hallelujah, we have overcome by the power of your name. 'Cause Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah, the one who made a way for us to triumph in His name. Ooh, oh, ooh, oh. Let's clap your hands, come on, hey! We worship your name, oh God, because you are our victory. Hallelujah. We got a victory, everything will be alright, alright. We got a victory, everything will be alright, 'cause we are the winning side. We have the victory, everything will be alright, alright. We have the victory, everything will be alright, 'cause we are the winning side. We are the winning side. Let's sing to that, come on, church. 'Cause we have overcome. Hallelujah, hallelujah.
to God. Hallelujah. Let's worship the Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. We honor you, Lord. Hallelujah, Lord. Patuloy po kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Kaya Lord, sa araw na ito, sa umagang ito, patuloy po namin tinataas ang iyong dakilang pangalan. Dahil sa anumang sitwasyon ng aming mga buhay, Panginoon, Ikaw lamang, O Diyos, tangi Ikaw lamang aming kagalingan, Ikaw lamang ang aming kalakasan, Ikaw lamang, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, Lord. Kaya Lord, hayaan niyo po, sambahin ka namin sa umagang ito, dahil Ikaw ang dakilang Diyos, nag-iisang Diyos ng aming mga buhay. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waited, and there I find release. And worship and unto you. Pwede ba natin itaas ang ating kamay sa Panginoon? For Deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. awitin natin that you are the peace, Lord God. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, Yes, Jesus, Lord. and there I find relief. So with all my heart, So with all my heart I'll worship and unto come on, church, let's worship the Lord. For you alone. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship
Patuloy po natin purihin at sambahin ang Diyos na buhay. He is our God, He is our great God in our lives. Amen po ba? Patuloy po tayong puri at sumamba sa Diyos na buhay. Hallelujah! We worship your name, O God. Let's declare this morning, He is our great God. Hallelujah! We worship your name, God. You are God. Oh, we honor you, Lord. You turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Let's sing our God. 'Cause our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Let's clap our hands to God. Come on. Yes, Lord. We honor you this place, Lord. Let's sing into the darkness, 'cause into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. 'Cause our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Let's clap our hands, come on. Our God is for us. Amen po ba? Naniniwala tayo na kahit anong mangyari sa paligid, our God is with us and He is for us. Amen. Hallelujah. Let's continue to praise the Lord and let's declare our God is with us. Let's sing. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? Let's sing, our God is greater. 'Cause our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, let's sing, our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, let's sing. Our God
Just declare, oh Lord, then what can stand again? Oh Lord, then what can stand against? Let's give God the best clap of offering praise and worship. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Oh, we worship you in God. Let's worship the Lord. Let's open our mouths. Oh, we worship you in God. Hallelujah. Lord, salamat po. Dahil hindi mo kami binitawan, Panginoon. Salamat dahil mahabagin kang Diyos sa aming mga buhay. Kaya Lord, sa umagang ito, hayaan niyo po ang iyong salita na patuloy na pumasok sa aming mga puso. Baguhin kami nito, Panginoon, nang haayon sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat, Lord. We honor you in this place, Lord. Pinupuri ka namin sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Kaya Lord, binabalik namin sa iyo ang nag-iisang papuri, pasasalamat, ay tanging sa iyo lamang aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Cause our God is greater, our God is stronger, God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, let's sing. Our God is greater, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Good morning, Harvest. Magandang umaga sa mga kapatiran ko dyan sa Home Marilao. Kamusta po kayo? Especially sa Family Salvador, kay Pastor Ber, Pastora Bita, Pastora Tin, hello. Kamusta po kayo? Good morning po. First of all, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa biyayang pinagkaloob mo sa akin sa araw na ito. Magbalik pa puri sa Kanya. Sa mga kapatiran natin dyan sa Marilao, ako nga po pala si Brother Eman, ang panganay na kapatid ni Sister Dexie Ann, anak po ni Nanay Lina. Hello po, kamusta po kayo lahat dyan? Naniniwala ako sa biyaya ng Panginoon na nasa maayos kayong kalagayan lahat. Salamat ulit sa Panginoon sa mga oras na ito at binigyan niyo ako ng opportunity na makapagsalita. Magpasalamat sa mga biyayang pinagkakalob niyo sa amin sa kabila ng pagsubok na kinakaharap ng buong mundo, hindi lang ng buong Pilipinas, yung pandemya na COVID-19. Huwag po tayo mawalan ng pag-asa dahil walang malaking problema na sa mas malaking kamay ng ating Panginoon. Sa bawat araw na biyayang pinagkakalob niya sa atin, wala pong sinabi ang mga problema na yan. Basta patuloy lang po tayo manampalataya sa Panginoon. Lagi magpakatibay, kumapit lang lagi sa Kanya. Na alam naman natin na sa panahon ngayon, maraming establishmentong nagsara, maraming company, maraming taong nawalan ng trabaho. Kaya may mga times na pumapasok sa isipan ng bawat tao, yung iba na nakakaisip na makagawa ng hindi maganda, hindi kalooban ng Panginoon para lang may uwi
sa kanilang mga pamilya. Pero sa biyaya ng Panginoon, magpakatatag lang po tayo. Lagi po tayong magdasal. Humingi ng guidance sa Kanya na tama lagi ang bawat gawain natin sa araw-araw para sa ikalulugod niya, lalong-lalo na sa panahon ngayon na hindi natin kailangan gumawa ng hindi maganda para lang meron tayong may uwi sa ating pamilya, sa araw-araw, makaraos tayo. Walang sinabi ang biyaya ng gobyerno sa biyaya ng Panginoon sa atin sa araw-araw. Yan, pansamantala lang yung mga biyaya ng gobyerno sa atin, pero ang biyaya ng Panginoon, lifetime yan. Lifetime talaga yan. Meron po akong babagi sa inyo na salita ng Diyos na sa Kawikaan verse 3, chapter 5 and 6. Sabi dito, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak, at Kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Praise God. Purihin ng Panginoon sa salita niya. Yun po mga kapatid, talagang magpatuloy lang tayo sa Panginoon na sa kabila ng kinakarap natin mga problema, wala pong sinabi yan sa malaking kamay ng ating Panginoon sa mga biyaya sa araw-araw. Kamusta po ulit kayo? Sa taas sa Panginoon ng papuri. Maraming salamat. Ingat po kayo lahat dyan. Miss ko na po kayo. Maraming salamat po. Hello. Hawak mo, Dad. God bless po lahat. Bye-bye. 'Cause our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, let's sing. Our God is greater, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome. Praise the Lord! Isa pong magandang umaga muli sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa panibagong pribilehiyo na ibinigay niya po sa akin upang madala po ng kanyang mensahe. Kamusta po kayong lahat? Patuloy tayong nagsusurvive sa biyaya ng Panginoon. Ito pong lockdown na ito. And ang salita ng Panginoon sa atin sa araw na ito ay patuloy magbibigay ng lakas sa atin upang magpatuloy tayong lumaban sa hamon ng buhay na ito. I know you have many thanksgiving for the Lord na po dahil patuloy ang ating Diyos na buhay ay gumagawa ng mga magagandang bagay sa atin. Maybe some of us ay dumaraan po sa pagsubok, sa problema, pero wag ko kayong mag-alala. Ang katotohanan po, dadaan lang tayo dyan. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, dadaan ka lang kapatid? Amen! Hindi ho tayo magbababa dyan. Sometimes no po ang ating dinadaanan ay pagsubok lamang. No po? Ang Diyos ay may intention hindi para pahirapan tayo, kung hindi subukin ang ating faithfulness o pananampalataya sa Kanya. No po? Manatili tayong tapat sa Panginoon, anuman po ang kalagayan natin, manatili tayong nagmamahal sa Diyos at nagtitiwala sa Panginoon. If I may repeat yung ating highlight sa salita ng Panginoon last Sunday, in Philippians 4:19, ano po ang sabi doon? This is our verse
This verse will guide us as we go through this crisis or pandemic. Ano po yung sabi? Pwede po bang sabay-sabay tayo? 1, 2, 3, go! Philippians 4:19. And my God shall supply or shall meet all your needs, all my needs, according to His riches in glory in Christ Jesus. Amen. Sabi nga po natin last Sunday, if you need it today, God will give it to you today. Kung kailangan mo ngayon, ibibigay ng Diyos ngayon. Meron pong time frame ang Panginoon. Kailangan lang natin magtiwala. Kung ang ating ipinapanalangin o hiningi sa Panginoon ay hindi pa natin nakukuha, ibig sabihin, hindi pa makakaayos sa atin, hindi pa makakaganda sa atin. Pero may takdang panahon na ibibigay ang Panginoon sa atin if it is God's will. No po. This morning, mas lalong exciting ang salita ng Panginoon. We entitle this as locked down, but not knocked down. Na po, na-lockdown tayo, no? Maraming pagbabago tayo naranasan. Lalo na yung mga estudyante natin ngayon, no? Sanay na sanay tayo sa face-to-face modality. Pero ngayon lahat tayo naka-online and we are all adjusting. Dati, ang trabaho lang na magulang ay tagabayad ng tuition fee. Pero kung bata-bata yung anak mo, nag-guide ka sa assignment. Pero ngayon, kahit na dalaga o binata na yung anak natin, we have to guide them also. Meron tayong lumaki o dumami ang responsibility natin sa pag-aaral ng ating anak. Na po, maraming binago ang pandemya na ito, ang COVID-19 sa buhay natin, and we are all disturbed. Na po, ang negosyo, hindi naman po sa Pilipinas, sa buong mundo, negosyo, edukasyon, na po, even sa ating church, na po, sa lahat ng aspeto ng buhay natin bilang tao, naaapektuhan po tayo. But, mga kapatid, nakikita natin dito, we can help ourselves na in spite of this pandemic, ay magiging maganda pa rin ang resulta nito sa atin. Though financially, may malaking epekto, negative effect sa ating buhay, no po, and every area of our lives. But, don't you know, with the grace of the Lord, no po, at sa pakikipagtulungan natin, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, pwede po na itong pandemya maging pagpapala sa atin. Gusto niyo po ba yon? Amen. Sabihin nga po natin, malakas na amen. Amen. Gusto natin po lahat yun. 81% po ng mga nagtatrabaho ngayon ay apektado ng pandemyang ito. Na po, nabawasan yung iba ng days of work, ang negosyo, yung iba ay humina. No po, yung alcohol at sanitizer ang malakas ngayon at yung internet, no po, malakas ngayon. Pero pangkaraniwan ay talagang apektado. But, paano mo gusto na maalala ka during this pandemic? Kasi time will come, by God's grace, lilingunin na lang po natin ang lahat ng ito. I-recall na lang natin yung mga memories natin, yung mga pinagdaanan natin during this pandemic. But, the question is, what will you remember this lockdown for? Okay? And will you take something positive out of this experience? Na po? Can we turn this crisis into a blessing? Gusto ba natin maging productive tayo? Sa pagre-recall natin later on, ay magaganda yung ating maire-recall, maganda yung nangyari sa atin, mas lalong lumakas yung business natin, mas ginalingan natin sa pag-aaral, at mas marami tayo na win na kaluluwa sa ating care group, mas dumami ang care group members natin, mas lumawak ang ministry natin. Doon po ba natin nais maalala ang pandemyang ito? If our answer is yes,
the word of the Lord will help us para mangyari nga po ito sa atin. Na po, we can say that physical lockdown does not mean spiritual lockdown. Yung espiritu po natin, hindi po ito pwedeng i-lockdown ng COVID-19. Na po, dahil kailanman, ang Diyos na pinaniniwalaan natin sa kapangyarihan ng banal na espiritu, mga kapatid, hindi ito kayang i-lockdown o ikulong ng COVID-19. Amen! Ang Diyos lamang po ang hindi kayang itumba ng COVID-19. Hindi kayang i-knockdown. Therefore, kung ikaw ay nananampalataya sa Diyos, ikaw ay kumakapit sa Diyos, may Kristo ka sa iyong puso, I'm happy to tell you, mga kapatid, kung ikaw ay na kay Kristo, hindi ka pwedeng i-knockdown ng lockdown na ito. Excited na po ba kayo? Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this day na kami once again matututo mula sa inyong salita. Please be with us, Holy Spirit, and speak to us and strengthen our faith that we will be brave enough to face this pandemic, Lord God. Lord, may you shine in our lives. May your Holy Spirit dynamically work in our lives so that even in this crisis, we will excel, Lord God, in every aspect of our lives. We trust you, we worship you, and we give thanks to you, our Father. In Jesus' name, all God's people say, Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Let us open our Bible in the book of Philippians chapter 1. So we will read from verse 1 po hanggang 6. Paul and Timothy, servants of Christ Jesus, to all God's holy people in Christ Jesus at Philippi, together with the overseers and deacons, grace and peace to you from our God our Father and the Lord Jesus Christ. Thanksgiving and prayer. I thank my God every time I remember you. In all my prayers for all of you, I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. Being confident of this, that we who began a good work in you will carry it on to the completion until the day of Christ Jesus. Yes, mga kapatid, ito ang sulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa lugar ng Philippi, for the Philippians, no po. And during this time, habang sinusulat ni Apostol Pablo ang letter na ito, nasa loob po siya ng kulungan. Yes po. He was locked down in that prison cell. Katulad po ng ating nararanasan ngayon, na po ay na-lockdown din si Apostol Pablo. Pero ang sulat po niya sa Philippians, ang theme po nito ay it's about rejoicing in the Lord. Na po, in-encourage ni Pablo ang mga mananampalataya sa Philippi na sa kabila ng kanilang severe sufferings na dinadanas noon, in-encourage ni Pablo na sila'y magalak dahil kay Kristo. We discussed this before, na po. And this morning, ang ating pong pag-aaralan, possible na though we are in a lockdown situation, hindi tayo nito mananakdown. Medyo familiar po sa atin yung knockdown pagkalalo na tayo'y nanonood ng wrestling, na po, o bugbugan sa kalye. Pag natumba, ang tawag natin doon, knockdown. Kaya ka bang itumba ng sitwasyon ngayon? Kaya ka bang itumba ng COVID-19? Kaya ka bang itumba ng pandemyong ito? Pag may Kristo ka sa iyong puso at nagtitiwala ka sa iyong Diyos, kaya ka bang itumba ng pandemyang ito? Praise the Lord! Malaking bagay ang matututunan po natin sa umagang ito. I know that you are ready. Sit back na po and open your heart, open your mind, open your hands as we receive the word of the Lord this morning. Praise God. What are the three truths na po? Tatlong katotohanan ang makikita po natin dito.
na po para sa ating pag-aaralan po. Praise God. Let's consider 3 things from this passage, yung binasa po natin kanina, that can give us strength to keep us moving forward even in a lockdown. After this preaching, I believe in my heart, may tapang po tayong magpatuloy sa buhay na ito at harapin ang hamon ng buhay na ito kahit ito mahirap, mayroong challenges talaga. But after this preaching, after the Word of God, I know in my heart, handa ka nang harapin ang buhay mo araw-araw. Amen? Number 1, anong katotohanan? Grace and peace are not limited by lockdown. Hindi na ikukulong ng COVID-19 ang biyaya at kapayapaan na galing sa Diyos. Hindi ito nakukulong. Available pa rin po. Sabi mo nga sa katabi mo, available pa rin ang biyaya ng Diyos at kapayapaan ng Diyos. Importante po ito. Many things about our future are uncertain. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari bukas. Hindi natin alam kung meron pa bang mas matinding virus na darating. No po, we do not know kung masigla pa tayo physically. No, we do not know kung nariyan pa, magsusurvive pa ang company natin. Many things are uncertain, mga kapatid. But God's grace is there for you, especially in uncertain times. If we are facing on the times that we do not know what will happen tomorrow, there is one thing na siguradong-sigurado po tayo at hindi po mawawala. Ano po yun? Ang biyaya ng Diyos. It is God's grace. Sabihin po natin, God's grace. 1, 2, 3, go! God's grace. Biyaya ng Diyos. Ano po ang ibig sabihin nito? God's grace is unmerited favor of God toward men. Explain ko pa po. Ang grace po, ang biyaya, ito po yung opposite ng karma. No po sa India o ngayon sa Pilipinas, halimbawa, may mababasa tayo sa Facebook, ginawan ka ng masama, magpo-post ka ngayon, okay lang, nanakawan mo ko, tandaan mo, ang karma darating. Karma is waving on you. Karma is waiting. Ano po yun? Ang karma kasi ibig sabihin daw, ay kung ano ginawa mo, babalik sa'yo. Kung ginawan mo ng masama yung tao, babalikan ka ng masama. But the grace of God is this. Grace is getting what you do not deserve. We don't deserve to be blessed. We don't deserve to receive good things because we are sinners. Sometimes we do things that hurt God and we are not. And still, namumuhay tayo ng maayos. That's God's grace. We are not faithful to the Lord sometimes. No po, minsan alam natin yung tamang gagawin but we do not do it. No po, and still we are experiencing the love of God, the protection of God, the blessings of God. Do we deserve the blessings of the Lord every day? Do we deserve the provision of the Lord every day? We eat 3 times and more than 3 times every day. Do we deserve all this? No. Pero bakit po natin ito nararanasan? Because of the grace of God. Grace is not like karma because we are do things that hurt God at ang balik sa atin ng Panginoon ay pagmamahal niya. We don't deserve the love of God. But we are experiencing every day the love of God, mga kapatid, because of God's grace. Amen. Hindi tayo pinagpapala ng Panginoon dahil mabait tayo lamang, no po, kundi patuloy tayong pinoprotektahan at pinagpapala ng Panginoon, hindi dahil mahusay tayo, hindi dahil magaling tayo, kung hindi, thank you Lord sa biyaya mo. I am not worthy of your blessings, Lord God. I'm not worthy to receive and experience your great love. But I thank you for your grace, though I do not deserve it. You still love me. And that is God's grace. And it is not locked down by COVID-19.
Ang biyaya ng Diyos nariyan pa rin. Hindi na na-knockdown ng COVID-19. Nandyan pa rin. And yes, posible, maranasan mo pa rin ang biyaya ng Panginoon. Amen. Praise God. The peace of God, ang kapayapaan na mula sa Diyos is here and available for you in lockdown. Alam niyo po, mas mayaman ka kung nakaranas ka ng kapayapaan galing sa Diyos. Daig mo pa ang maraming pera. Sometimes, ang maraming pera, sila pa hindi magkatulog. Hindi makakatulog. Worried lagi. Lalo na kung malaki-laki ang business mo at nasarado ang SM. Sarado yung shop mo. Ang tao, hindi priority bumili ng damit, kundi pagkain at monthly bills. So, tsapwera yung tinda mo na pen shop, bench, etc. Mas pinagpala ka kung nakakaranas ka ng kapayapaan ng Panginoon. So, that's number one truth, mga kapatid. During this lockdown, the grace and peace from God, it is not locked down. Hindi ito nakulong. Hindi ito nakukulong, kundi nariyan pa rin. Available ang biyaya ng Panginoon. We can still come to God and ask God for His grace. Anytime we want, the heaven is open for us, mga kapatid. Bukas ang langit para sa iyo. Pwede mo masabihin sa katabi mo, bukas ang langit para sa iyo. Amen. Palakpakan nga po natin ang Diyos na mabuti. Praise the Lord. Ang langit ay bukas para sa iyo, kapatid. Amen. The grace and peace of God are always available for you, and it is not locked down during this lockdown. Ano po ang pangalawang katotohanan sa ating binasa? Thanksgiving and prayer are not limited by lockdown. You can still survive in this pandemic if you have a grateful heart. Kaninong Sunday po ay napag-usapan po natin, ang yaman ay hindi nasusukat lamang sa pera, kundi ang totoong yaman o totoong tagumpay ay nasusukat kung gaano ka-grateful ang iyong puso. The attitude of the heart. Dahil kung gaano kalaki man ang pera na ating natatanggap and yet we have ungrateful heart, malungkot pa rin ang ating buhay. Subalit kung ikaw ay merong limited lamang na pera, pero merong kang contented heart and you have a grateful heart, hallelujah, masaya ang iyong buhay, mga kapatid. And true enough, this is our second point, yung pagkasapasalamat sa Diyos at ang panalangin is not limited. You can always come to the Lord. You can always approach God. Hallelujah. Although alam ng Diyos Ama ang ating pangailangan, pero gusto ng Diyos Ama na ito ay sinasambit pa rin natin. Kapatid, during this lockdown, I challenge you to always pray, pray, pray. To always come to the Lord. Hallelujah. Hindi lamang yung meron lang tayong hihingin. Kaya minsan, ang pangalan ng Panginoon napapalitan na eh. Hindi na Panginoon, kundi Panginoon, Panginoon, Panginoon. Hindi lamang po kung meron lang tayong pangailangan. Hindi lamang po kapag tayo may sakit, doon lang tayo lalapit sa Diyos. Hindi lamang po kung kailan nakikita ang buhay natin o kung kailan tayo nahirap na. Kapatid, kahit ikaw ay masaya o anuman ang sitwasyon ng iyong buhay, come to God. Come to God in prayer. Learning to be thankful in tough times is a great weapon you have right now. Ito po ang malaking sandata natin sa panahon ngayon. Maraming taong malungkot ngayon. Tingnan mo nga yung katabi mo kung malungkot yan. Maraming taong malungkot ngayon. Maraming taong umiiyak ngayon. Maraming taong nagrereklamo ngayon. Maraming taong nag-aakla sa gobyerno. No po? Pero sana hindi ka kasama doon. Sabi mo nga sa katabi mo, sana hindi ka kasama doon. Dahil ang pasasalamat, pusong mapagpapasalamat, at ang pananalangin ay hindi na lockdown sa panahon natin ngayon. Pwede kang tumawag sa iyong Diyos Ama. Pwede kang humingi sa iyong Ama, sa ating tatay.
No po? At pwede tayo magpasalamat sa Panginoon. Remember si Pablo, habang sinusulat niya po ang libro na ito ng Philippians, nasa loob po siya ng kulungan. Pero mga kapatid, ang Espiritu ng Diyos ay lalo po siyang pinalalakas doon sa kulungan. Mahirap ang kanyang kinalalagyan at ang kanyang buhay nung panahon na ito. Pero ang Espiritu ng Diyos, pinapalakas siya. Katulad po ng pwedeng mangyari po sa atin ngayon. Habang nahihirapan po tayo sa buhay na ito, habang tayo ay nakakulong sa pandemyang ito, subalit kung patuloy tayong nagtitiwala sa Diyos, kumukuha ng lakas sa Diyos tayo magtitiwala at yun laging sambit ng ating labi. Mga kapatid, mas lalo tayong palalakasin ng pandemyang ito. Hindi mananalo sa atin ang COVID-19. Amen. Hindi mananalo sa atin ang lockdown na ito. Ang ekonomiya ng Pilipinas bumabagsak, subalit ang ekonomiya ng iyong pamilya ay lalong tumataas. Amen. Pumalakpak nga po ang nag-agree. Praise the Lord. Pagpapalain ng Panginoon ang iyong pamilya habang po tayo ay nasa lockdown. No po, tayo ay dumadaan sa pandemyang ito. Kayang-kaya ng Diyos, mga kapatid. No po, it's easy to be thankful when everything is okay. Tama? Masarap magpasalamat, ang kangiti tayo kung okay ang lahat. Pero kung hindi okay, madali po bang magpasalamat? Kapatid, practicein po natin ito. Kapag ikaw ay nakakaranas ng problema, kakapusan, tumingin ka sa kanan mo, tumingin ka sa kaliwa mo, tumingin ka ng mga bagay na pwede mong ipagpasalamat sa Diyos. Thank God for the things you have in your hands. Thank God for the people around you. They are all well, maayos, walang karamdaman. Thank God for every little things. Maging ugali po natin, maging habit po natin ang magpasalamat sa Diyos. Amen po ba? Gawin nating habit yung tumingin sa magagandang bagay, yung mga bagay na pwede natin ipagpasalamat sa Panginoon. Paul was in prison and he could easily have felt sorry for himself. Pwede niyang sisihin ng Diyos. Pambira, kung naglilingkod ako sa Panginoon na pwede niya pong sisihin ng Diyos. It's easy to be a victim when life is hard. Pwede po tayo mag-self-pity. Ang dali-dali po. Bakit ganun? Kung kailan kami naging Kristiyano, kung kailan kami nagpe-pray, kung kailan No po. But Paul chose the higher way. Mas pinili ni Pablo ang mas mataas na bagay, ang mas mas excellent, mas mabuting bagay. He chose to be thankful. He chose gratitude because the attitude of gratitude is so powerful. When we are grateful, kung tayo mapagpasalamat at itong ugali po natin, powerful po ito. Malakas po na sandata sa kalungkutan ang mapagpasalamat. Pwede po yun, mga kapatid. Pwede po ba gawin nating ugali ang mapagpasalamat? Kaysa maging reklamador, magpasalamat ka. Marami tayong pwedeng ireklamo sa gobyerno. Sa Pangulo natin, ang dami nga natin pwedeng ireklamo eh. Pero kapatid, tingnan mo yung magagandang bagay. Sa palagay ko po, gumanon talaga eh, no? Sa palagay ko po, meron din naman ho nagawang maganda o nagagawang maganda ang ating Pangulo. Ano sa palagay nyo? Meron, wala? Baka pwedeng yung magaganda na lang ang pwede natin ipagpasalamat sa Panginoon. Para pagka naririnig tayo ng ating kaibigan, nagiging maganda yung bunga ng ating mga salita. Baka pwedeng yung magagandang bagay na nangyayari sa ating pamilya, yun ang ating punahin. At yung hindi magandang bagay, ipanalangin natin. Marami ho tayong pwedeng ipinta sa gobyerno natin. Sa totoo lang ho. Kahit sino naman ilagay mo na presidente dyan, maraming palpak. Pero kapatid, palagay ko mas maganda ho, napansinin natin yung magagandang puntos ng ating Pangulo. Hindi siya perfecto, hindi perfecto ang ating gobyerno, pero palagay ko, mas pansinin ho natin yung magagandang bagay na kanyang ginagawa. At yung palpak ni Duterte, ipanalangin natin yan. Bunuin natin sa panalangin.
No po, because he's not ideal president talaga po. Ang ideal sino? Yung vice president siguro, yung malumanay magsalita, etc. Okay? Pero wala ho tayong magagawa eh. Si Duterte ho talagang presidente natin eh. Wala ho tayong magagawa. Kahit na ano ang talagang bakbak natin sa ating Pangulo, wala tayong magagawa. Siya talaga Pangulo eh. No po, ang maganda ho natin gagawin, you just praise the things that He does beautifully. No po, at yung mga hindi maganda, sabi nga ho ipagpasa Diyos natin, ipanalangin natin. Let us have a grateful heart. Because this is a powerful tool for evangelism. If people around you may hear na lagi tayong nagpapasalamat at lagi maganda ang lumalabas sa ating labi, nagtataka ho sila, parang hindi tayo dumadaan sa pandemya. No po, mga kapatid, nagugulat sila. And that will touch their hearts. And that will make them curious about your faith and about your God. So it's an opportunity for you to share the gospel, to share the love of God. Amen? The third truth is, confidence about my future is not limited by lockdown. The plan of the Lord for you is finished already. Alam niya. Lalo na sa mga nag-aaral, alam niya kung anong kurso kukunin mo, saan eskwelahan ka mag-aaral. Planado na ng Diyos yan. No po, ang plano ng Diyos, hindi ito pwedeng ma-lockdown, maikulong ng COVID-19. It's always there. And it's ready for you to get it, to experience it. Susundan mo lang yung kapatid. You just always focus on the goodness of God. You just always declare that God has beautiful plans for you, a bright plan for you, plans to prosper you and not to harm you. It's already there, mga kapatid. It's all available, still available for you. The beautiful, the great plan, the beautiful plan for you of God, from God, is still there, kapatid. It's not locked down. Your beautiful future from God is not locked down by this COVID-19. It's still there. Your future is not limited by this lockdown. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, may future ka sa Diyos. Ngayon, kung wala ka kay Kristo, ang Panginoon, ikaw pa rin, sarili mo pa rin ang nasusunod at hindi si Kristo. Kapatid, yung future, hindi natin sigurado. Pero kung ikaw ay na kay Kristo, okay? I will highlight that. Kung ikaw ay na kay Kristo, hindi ko sinasabing kung nasa tamang reliyon ka, kung ikaw ay na kay Kristo, your future is clear. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. That's the third one, mga kapatid. It may look different, medyo kakaiba, but it's not limited. Your future, the beautiful things that will happen to you are not limited. It is controlled by God. Paul was in prison cell when he wrote this book. No po, kung hindi nakulong si Paul, malamang hindi natin nababasa ang Book of Philippians na napakaganda ngayon. No po, may magandang nagawa si Paul out of his sufferings inside the prison cell. And also, kapatid, it will happen to you and to me na sa kabila ng paghihirap ngayon, this can produce beautiful things. Be productive every day. Be productive every day. Let not this lockdown limit you to the beautiful things that you can do because of Christ, because of Jesus. The strength of Christ is still there. The power of God is still there. The wisdom of God and the ability of God is still there. It's still available. Kukunin mo na lang, kapatid, so that you can be productive, you can be successful, and you can be confident of your future, because the plan of the Lord, your future, is not locked down because of this pandemic.
Na po, lockdown didn't stop the future of Paul. Na po, at hindi itong lockdown din na ito ang makakahinto sa atin sa paggawa natin na magagandang bagay dahil kay Kristo. Be confident that God is teaching you things through this season. May tinuturo ang Diyos that will make you better and bolder to step into the future He has for you. Na po, if God is still alive, we can survive na po during this pandemic. Because if you remain in Christ, kung mananatili ka kay Kristo, He can make you better and bolder during this pandemic. Amen. You can be better and bolder during this lockdown. This lockdown cannot knock you down. Amen. Hindi ka pwedeng patumbahin ng lockdown na ito. Hindi ka pwedeng patumbahin ng COVID-19. Hindi ka pwedeng patumbahin ng pandemyang ito. Magsara man ang kumpanya nyo, mawala man ang iyong business, ano man ang mangyari sa mundong ito, as long as you have Christ in your heart and you remain in Christ, Christ will remain in you and you will be successful. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Kaya makikita po natin dito, sabay-sabay po natin ideklara. 1, 2, 3, go. I shall not be knocked down in lockdown. Isa pa po, lakasan natin. 1, 2, 3, go. I shall not be knocked down in lockdown. Amen. That is our declaration. I will not be knocked down during this lockdown. Amen. Praise God. Bakit? Si Paul nga, Paul stayed up even when everything seems down. And so you can. Amen. Praise God. What are the things that we can get from this passage natin binasa? Number 1, enjoy God's grace and avail God's peace. I-enjoy mo yung biyaya ng Diyos sa'yo. Though you do not deserve to be blessed, though I do not deserve to be blessed, but because of God's grace, I am blessed today. But because of God's grace, all my needs today will be met today. Amen. Praise God. Kunin natin ang kapayapaan ng Diyos. Minsan, oops, nagkukulang na yung pera, papasok ang pag-alala, pray agad, Lord, kulang po. Humihingi po ko sa iyo, tatay. Tatay, kulang po. Hallelujah. Bago ako pumunta sa pangalawang point natin, application. May testimony si Pastora. Walang trabaho. Mina ang negosyo. May pambayad sa Guigo monthly. 11,039. 4,000 lang ang pera ni Pastora. Lord, saan ko kukunin yung 7,000? No po, ang due date ko ay 17. Lord, 15 na Lord. Wala pa din. Lord, 16 na Lord. May nag-text. Sabi niya, Pastora, kunin mo dito yung 6,000 mo dun sa co-op. Naku po! Naalala ko bigla, ako pala'y sumali sa kooperatiba ng isang sister sa kanilang kumpanya. Noong December pa, 2,000 naman, December, January, February, nakakalimutan, may mga nakakalimutan ka rin pag lockdown no? Maganda naman, dahil on time, ang provision ng Panginoon. Praise God! 1,000 na lang kulang, tumubo ako sa rambutan. Praise the Lord! Hallelujah! The blessing of the Lord is not late. Amen. It's always on time. If you need it today, God will give it today. Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Second application. Give thanks in what you have. Hindi tayo ng reklamo. No po? Pasalamatan mo ang Diyos sa mga bagay na meron ka. Pasalamatan mo ang Diyos. Tingnan mo yung magandang agulo. Medyo paling-paling mo ang mga sitwasyon. Makakita ka ng mga magagandang bagay.
maging alerto tayo sa kamay ng Diyos. Pag may ginagawa ang Diyos na maganda sa buhay natin, maging alerto tayo, makita natin agad at testify agad natin, i-share agad natin. Whether in Facebook, sa Twitter, i-share agad natin, i-declare agad natin kung anong kabutihan ng Diyos. At i-share natin sa ating mga kaibigan, sa care group natin, maging madaldal tayo kapag testimony ang ating sinasabi. Amen. Praise God. Pangatlo, last, be confident in the future you have in Christ. Maging kumpiyansa ka, ipagmayabang mo ang future mong kinabukasan mo dahil may Kristo ka sa iyong puso. Magandang kinabukasan natin. Kung ikaw ay magulang at may anak ka, sigurado na yan, kapatid. May magandang kinabukasan ang iyong mga anak kung kayong mag-asawa, ikaw na magulang, ay patuloy nagtitiwala sa Diyos. Pero kung ikaw magtiwala sa sarili mo at hindi mo hayaan ng Diyos ang kumilos sa iyong buhay, sorry, ang pangako na ito ay gegewang-gewang sa ating buhay. Subalit kung si Kristo ang sentro ng iyong pamilya, si Kristo ang ating hinahawakan, ang salita niyang pangako niya pinangahawakan natin, medyo madilim man, kapatid, but still we are declaring the promises of God. Kapatid, mangyayari ang magandang kinabukasan sa iyong pamilya, sa iyong mga anak. Praise the Lord. Sa gabi po na ito, sa umagang ito, I challenge you to have faith in your God and declare that this lockdown cannot knock me down. Hindi ako maitutumba ng pandemyang ito dahil may Kristo ako sa aking puso. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this day, Lord God, that we have heard your word and we are strengthened by your word. Thank you for the truth of your word, Lord God. Father, I ask you to touch the heart of that sister, of that brother, who are listening right now to your word. Touch his or her heart, Lord God, and strengthen her, Lord. Uplift her spirit. Uplift his spirit, Lord God. Dalangin ko po, Lord God, ang mga natatamlay na sa pananampalataya, nawawala na ng pag-asa sa paikinig nila ng salita mo sa umagang ito, ay dalangin ko po, lumakas sila, Panginoon, at handa harapin ang bukas, Panginoon. Salamat sa iyong lakas, salamat sa iyong biyaya, salamat sa kapayapaan mo, salamat sa magandang kinabukasan namin, Panginoon. Dahil kami ay nagdedesisyon sa araw na ito, mananatili kami sa iyo, Panginoon. We thank you, O God, and we rejoice this day and every day. In the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit. Amen. 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 Palakpakan natin ang ating Diyos na mabuti. Hallelujah. Praise the Lord. Marami pong salamat. Patuloy tayong pagpalain ng Panginoon. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Let's clap our hands. Come on. Our God is for us. Amen po ba? Naniniwala tayo na kahit anong mangyari sa paligid, our God is with us. And He is for us. Amen. Hallelujah. Let's continue to praise the Lord. And let's declare our God is with us. Let's sing. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? Oh. Let's sing, our God is greater. 'Cause our God is greater. Our
God is greater. My God is greater. My God is stronger. God, you are higher than any other. My God is healer. Awesome in power. Our God